Pero ang pinaka-suggested retail price niya talaga ay 13,495 kapag ka sa mga authorized dealer ka talaga bibili. Pero kung gusto mo naman maka-experience ng unli support na tinatawag na unli support at maraming mga freebies, ay dito ka na bumili sa tropa nating si Idol Rapi na nagbebenta siya ng 5290 sa halagang 18,500. So marami na nga nagtatanong, eto gagawa na natin ng video. Meron kasi silang binabanggit na printer na ipag-compare ko daw. So meron tayong tatlong printer dito, which is yung 5290, 5590 at yung 6260 na printer. So nandito tayo sa kanilang mga website, which is eto yung mga model nga nila, 5290 at etong 5590 at etong 6260. So sisimulan na natin. Dito muna tayo magsisimula sa 5290. Etong 5290 na printer, 4-in-1 printer na siya. Napakaganda nito, lalong-lalo na kung may budget ka naman talaga sa pagsisimula ng iyong printing business. Dahil pwede na siyang mag-print, scan, fax, and then pwede kang makapag-photocopy dito ng long. At meron na rin siyang wifi. So ang pinagkaiba nga netong 5290 sa dalawa pang printer, eto ang gamit niyang printer head na technology, etong Piasso Electric. So, etong 5590 at yung 6260, ang ginagamit niya ng technology ay etong precision core na printer head na technology. Pero bago tayo magpunta doon, eto, sasabihin ko sa inyo, hanggat meron pang 5290 na printer at kung gusto nyong magsimula ng printing business, eto ang pinakamaganda talagang panimula. Kung talagang may budget ka, kasi meron na siyang long na photocopy gamit etong ADF niya, yung automatic document feeder. Napakaganda nito. At kung hindi ka naman ganun kalakasan, better stay ka lang sa original ink. Ibig kong sabihin, kung hindi pa ganun kalakasan yung customer mo, better mag-stay ka lang sa original ink para tumagal talaga yung printer mo. Yun nga, sana matandaan nyo yung tips ko na hanggat may 5290, bilisan nyo na yung pagbili neto dahil napakaganda netong printer na to. Dahil etong printer na to, wala pa siyang tinatawag na maintenance box. Ito yung maintenance box, makikita nyo dito. So, yung 5590, meron na siyang maintenance box na which is 800 pesos yung refill niya or yung pinakabago niyang maintenance box. So, ano ba yung silbi netong maintenance box? Dito napupunta yung mga waste ink, yung mga sobrang ink sa pag-consume ninyo ng mga printer ninyo. Parang sa pagpipintura, makikita nyo, may mga sobrang pumapatak na mga pintura sa sahig. So, parang ganun din sa printer, kapag nagmi-mix ng ink, meron din mga ink na mga sumusobra. So, dito napupunta yon. Eto, makikita nyo, no, 800. So, eto namang maintenance box ng ay 850. Ayan yung dagdag pasakit neto ni Epson printer. Eto yung ginawa nilang workaround dahil ang ginagawa kasi ng mga magagaling na tao, syempre, tinatanggal nila yung waste tank netong mismong printer na to, ginagawa nila ng external para hindi na napupuno yung pinaka waste ink tank neto. So dito ginawa ni Epson sa mga bagong model, ginawa nila ng workaround para nga naman kumita pa rin sila, kasi once na mapuno nga yung tinatawag na maintenance box, papalitan mo siya ng bago. It's either papalitan mo siya ng bago or ire-reset mo yung kanyang microchip. So bibilihin mo din yung resetter na pang microchip or papalitan mo mismo yung microchip na yon. So mamaya ay papaliwanag ko na lang yon. So magpunta na tayo dito sa 5590. Ito nga yung pinaka-latest model ng 5000 series netong 5290. So ito na yung pangalan niya. Hindi na siya dumaan sa 5390, 5490. Rumekta na lang kagad siya sa 5590. So tinanong ko yung mismong customer service ng Epson kung bakit hindi na dumaan sa 5390 at 5490. Kasi ito na daw yung pinaka-final na model netong 5000 series. Kasi kung hindi nyo alam, ang pinakaunang model netong 5590 ay yung 5190. So, eto, sumunod na model, syempre medyo luma na rin siya kahit papano. At ayun nga, medyo walang magawa etong mga engineer neto ni Epson Printers. Kaya ang ginawa na lang nila, para kumita pa sila ng mas matindi, ginawa nila ng way around, yun nga yung maintenance box. So, medyo binago na rin nila yung ginamit nila na printer technology. Etong precision core printer head. So, ayun yung pagkakaiba nga netong tatlo. Etong 6260
6260, parehas siya netong 5590, same technology sila ng printer head. Precision Core printer head, makikita nyo mismo dito sa kanilang mga website. Kung gusto nyo kayo na lang yung magbasa na itong mga details na to, ilalagay ko na lang yung link sa description para makita nyo. So dito no, kung titignan natin, medyo mahirap siya ipag-compare ng ganito. Pero meron naman ditong isang website kung saan may pagko-compare natin sila side by side. At sinasabi ko nga sa inyo talaga, hanggat merong 5290, bilihin nyo na. Dahil etong 5290, malapit na tong ma-phase out at napapansin ko medyo tumataas na yung value neto sa market. So syempre, alam nyo naman siguro kahit papano yung law of supply and demand, mas mababa yung supply, mas malaki yung demand, so mas mahal yung presyo. Kasi malapit na tong ma-phase out kasi nga ayaw na ni Epson neto kasi nagagawa ng mga way around na yung waste ink box pwedeng magkaroon ng external gamit lang yung mga bote-bote. Pero etong mga 5590 hindi mo na siya pwedeng gawa ng ganon kasi meron siya mismong dedicated na maintenance box kasi dito napupunta mismo yung pinaka-ink. Meron tong foam sa loob na which is pagka napuno na yon, it's either babaklasin mo to, etong box na to, tapos pipigaan mo or papalitan mo siya ng bago na nagkakahalaga nga ng 800. Diba napakalaking presyo na nun? Kaya sinasabi ko napakaganda talaga netong 5290. So i-compare na natin siya side by side. Dito sa paper size, kaya niyang mag-accommodate ng A4, short, long. So makikita nyo naman dito yan. Halos same sila ng pwedeng i-accommodate na mga papel. Kung titignan nyo dito yung mga paper size niya. Eto, same na same sila. Kung ano yung kaya nung 5290, kaya din netong dalawa. So, syempre, parehas silang inkjet and then colored printer sila. 4 color yung gamit nila. So, dito sa 5290, ang gamit na ink neto ay yung Epson 003 at etong 5590 same lang din. Epson 003. Etong 6260 ang gamit neto ay yung Epson 001 na which is yung Epson 001, yung kanyang black na color ay pigment ink na. Pero syempre, merong kamahalan kapag ka pigment ink na yung iyong gamit. So makikita mo dito Epson 001 500 at yung mga iba niyang ink medyo may kamahalan 300. So parang ang isang set neto almost 1,000 plus. Etong isang set ng 001 at dito naman sa series ng 5,000 makikita mo almost 300 lang kaya medyo mura kahit papano kasi lahat to dye ink at eto nga dye ink din tong colored na itong 6260 pero yung kanyang black ay pigment ink na. Pero hindi pa ako nakagamit ng ganitong printer yung magkahalo na pigment ink at dye ink yung mga colored. Hindi ko alam kung kapag ka binasayan ay kakalat pa rin yung mga ink. Hindi ko alam kasi hindi pa ako nakagamit yan. So dito makikita nyo na kapansin-pansin naman natin na mas mataas yung DPI value pa rin netong 5290 kung ikukumpara mo dito sa 5590 at 6260 na which is yung technology na gamit nila sa printer head ay mas latest na. So sasabihin ko nga sa inyo, yung pinagkaiba nung Piasso electric na printer head dito, meron silang parang animation. Yung ink na lumalabas doon sa printer head na yon ay 4,000 times a second. Ito makikita nyo dito sa screen. Pero yung bagong printer head ni Epson, eto nga yung tinatawag na the next generation na printer. Etong Precision Core, makikita nyo dito sa kanilang mismong website, medyo mas mataas na yung value ng ink na lumalabas dun sa printer head. So ang ibig sabihin yan, mas magasta, mas madaming ink yung nakukonsume ng mga bagong design na mga printer. So meron akong kaibigan na nasa photo booth, hindi ko alam kung maniniwala kayo, bahala na kayo. Meron siyang Epson 8050. Napakabilis daw maubos ng ink kung ikukumpara mo sa 805 na printer niya before. Kasi nga yung 8050, bagong printer head na rin yung technology na nandun. Makikita nyo dito sa kanilang specs, mas mataas yung value na pwede mong ma-print. Nasa lumang technology pa lang siya. Yung gamit nga neto yung Piasso Electric. Pero kapag yung latest na mga model, gamit yung Precision Core na technology, ayun o, makikita nyo
nyo, napakababa nung value na pwede niyang ma-print. Pero syempre, iba pa rin naman yung sa actual na mapiprint. Pero ito, andito na rin yung estimation eh. May kita na rin dito kasi nga, syempre, mas mataas yung naibubuga or yung nailalabas na ink nung bagong technology. Kaya syempre, mas mataas yung ink na makukonsume niya. May kita nyo naman din dito na mas mataas yung DPI nung 5290. So dito, may kita nyo sa speed ng printing, 33 yung value, pare-parehas etong tatlong printer na to sa kulay black and white na printing. Pero pagkadating dito sa colored, no, mas mataas yung value netong mga latest na to, etong 5590 at etong 6260. The more na mas mataas yung value neto, the more na mas mabilis silang mag-print, no. So i-correct nyo na lang ako kung mali ako, pero yun yung pagkakaintindi ko dito. Mas mataas yung value, mas mabilis. So eto 15 lang. So ayun naman, pagdating naman sa photo printing, kapag etong mga size na to, yung mga pinagbasihan, so same lang yung speed na itong 6260 at yung 5290. So medyo mas mabagal etong 5590. Makikita naman natin dito. So doon naman sa Autopid, 30 sheets. Pero nakita ko ata dito sa kabilang yung pinaka website niya parang kaya hanggang 100. Ayan o, yung input capacity 100 sa pagkakaalam ko ito. Ayan, 100. So same lang dyan sila sa mga values dyan. Hindi naman masyado importante yan eh. Ang pinaka-importante lang naman yung print speed, yung kung gaano kadaming napiprint. So ayun, yun yung pinagkaiba nila. So dito makikita din natin etong 5590 at yung 5290, same lang din sila nung LCD dito, yung monitoring. So i-double check natin dito kung same nga talaga sila ng size. Eto no, makikita natin dito LCD screen 1.44 inch. So tignan natin tong, so ayun nga, same sila ng 1.44. Same na same. Ayun no, same na same ng specs. So walang pinagkaiba. So eto lang yung may pinagkaiba, yung 6260, dahil medyo mas malaki yung kanyang screen. Dahil 2.4 inch na yung kanya. Pero etong 6260, wala siyang packs. Meron lang siyang print, scan, copy. Pero ang kinagandahan kasi netong 6260 na printer, kung ikukumpara mo sa dalawang printer na to, sa 5290 at 5590, eto kasi duplex printing na siya. Ibig sabihin nun, pwede kang mag-print ng back to back, wala ka nang gagawin pa. Basta yung settings mo sa iyong mga documents, pagka print mo, isa-select mo lang dun yung two-side printing. Automatic na siyang magbabaligtad-baligtad. Yun yung kinagandahan nun. So, hindi pa ako naagamit ng ganito sa Epson printers, pero naagamit na ako ng ganitong duplex printer sa Brother. Yung mga laser printer na Brother. Yun, mga duplex din yun. Pero medyo may kamahalan. Pero eto, napakamura na neto. Kasi yung presyo neto, 15,000 lang. So, napakaganda din neto na 6260, pero medyo may kamahalan siya pagkadating sa kanyang ink eh. Doon lang ako na mamahalan sa ink niya. Hindi ko masyado gusto yung napakalaki yung 500 na yan. Tapos yung pagkadating naman sa output ng dami niyang kayang i-print ay hindi naman ganun kadamihan. So sa bigat naman, mas mabigat etong 6260. So pinakamagaan dito yung 5290 na, which is 5 kilo lang. So yung date release naman, eto halos sabay sila netong 6260 at 5290, May 2022. So halos ilang taon pa lang naman yung pagitan. So eto yung latest no, yung 5590 netong April 2023 lang. So halos nakakaisang taon na din. So ito pa yung mga specs nila, makikita naman natin, same power consumption. So ayun, halos may pros and cons kasi nga, syempre etong 5290 wala siyang maintenance box. Etong 5590 meron na siyang maintenance box. Etong 6260 meron siyang maintenance box, pero meron siyang duplex printing. Pwede siyang back to back. Pero kung ako yung tatanungin no, dito na ako sa Epson 5290 kasi medyo hindi na ako gagastos dito. Lalong-lalo na pagdating dito sa ink niya, napakamura lang. At kung ikukumpara mo siya dito sa Epson 001, ayun nga, 500 yung
yung block niya. So ayun yung ayoko. So ayun, pagdating nga sa maintenance box, eto din yung mga downside na itong 5590 at 6290 kasi napakamahal niya. Hindi mo pa malalaman kung kailan ka magpapalit na itong maintenance box. Bigla na lang nagkakaroon ng kailangan mo nang magpalit, may message doon. Kahit na hindi pa naman puno yung iyong maintenance box, mai-experience niyo yan. Kasi kinukwento sa akin nung kaibigan ko nga na nasa photo booth printing business din. Sobrang bilis mapuno nung kanyang maintenance box. So wala pa akong alam kung nakabili na siya ng resetter. Kasi pwede kang chip lang yung papalitan mo. Ito yung nakasuksok dun sa maintenance box na to. Meron niyang chip dun sa pinakagilid niya. Kung gusto mong hindi ka na bibili ng panibago, palitan mo na lang yung chip. Or pwede mo tong i-reset. Bibili ka naman ng resetter na nagkakahalaga ng 2,000. So only use na yon. So pagkadating naman dun sa foam, dun sa loob, depende sa'yo kung kaya mong baklasin to, kung matatanggal mo yung pinaka-foam dun sa loob para lalabahan mo na lang. So napaka-hassle talaga ng may mga maintenance box Kaya sinasabi ko sa inyo, hanggat meron pang Epson 5290, bumili na kayo nito. Kaya nga ako kabibili ko lang ng Epson 5290 para sa aking additional printer. Eto makikita nyo, napakamura kong nabili. 11,000 ko lang siyang nabili. Pero ang pinaka-suggested retail price niya talaga ay 13,495 kapag ka sa mga authorized dealer ka talaga bibili. Pero kung gusto mo naman maka-experience ng Unli support na tinatawag na Unli support at maraming mga freebies, ay dito ka na bumili sa tropa nating si Idol Rapi na nagbebenta siya ng 5290 sa halagang 18,500. So nasa sa iyo na yan kung gusto mo ng Unli support at freebies kuno. So eto naman yung presyo ng Epson 5590, 15,045. Mismong Epson printer to, flagship store to. So ayun nga, kagaya nga ng sinabi ko, ang ayoko dito, meron siyang maintenance box na which is hassle para sa akin yung mga ganung galawan pa, at saka dagdag isipin ko pa yon. So nakita nyo naman, pinag side by side comparison natin siya, na kung maiisip nyo, mas maganda talaga yung 5290. So eto naman yung 6260 na duplex, pwede siya mag-print back to back. Konti lang yung lamang niya dito sa 5590 kung gusto nyo ma-experience yung back to back printing. So eto na yung bilihin nyo, mismong Epson Printers flagship store din to. Ayan o. Kung papipiliin naman ako sa 5590 or sa 6260, syempre eto na ako sa 6260. Kung parehas lang namang may maintenance box yung bibilihin nyo. Kasi eto, meron na siyang duplex. Pwede ka mag-print back to back. So sa nagtanong sa akin, 5590 or 6260, syempre dito na ako sa 6260. Pero kung ilalaban mo yung 5290, syempre doon ako sa 5290 kasi wala namang maintenance box yun. Talagang hindi ako mahahassle doon, wala nang problema doon. So, ayun, sana nagustuhan nyo itong video natin. Sana natutunan nyo kasi side by side natin ikinumpara at nalaman nyo kung ano yung pinagkaiba ng Piasso Electric na printer head, na which is makikita nyo dito, mas tipid siya sa ink kasi 40,000 a second lang siya, at makikita nyo naman na mismong Epson yung nagbitaw neto ng mga salita-salita dito. Dito naman sa kanilang website, etong precision core 50,000 times a second. So, ibig sabihin mas madami yung naibibitaw niya na ink, na nakukonsume niya na ink. So i-correct nyo na lang ako kung mali yung mga pinagsasabi ko dito. Tumatanggap naman ako ng kamalian. So ayun, dito na lang natin siguro tatapusin itong video na to. Medyo mahaba na, at sana naliwanagan kayo sa pagkukumpara natin dyan sa tatlong printer na yan. Kaya nga ako dyan sa tatlong printer na yan ay napili ko yung 5290 kasi talagang outstanding talaga para sa akin yung specs na itong 5290. Makikita nyo naman dito kung i-compare natin side by side. Although sa pagdating sa printing speed, medyo mas lamang ng konti kahit papano itong mga bagong printer na to. Pero syempre wala naman tayong actual na video testing. Hindi ko maipakita sa iyo dahil wala naman tayong mga product na to. I-search nyo na lang. Pero ako syempre dito ako sa 5290 talaga. Mas marami na piprint. So walang maintenance box. So ayun lang. Kung gusto
gusto nyong bumili na itong Epson 5290, nasa description yung link, ilalagay ko na lang dyan. Itong tatlong printer na to, kung gusto nyong bumili at mag-avail, i-affiliate link ko na lang yan para sa inyo, no? So ayun lang, bye-bye, like, share, and subscribe, at tandaan, wag na wag kayong magpapauto kay Idol Rapi. Bye-bye. Robo mo, sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito, mami?